Magandang araw mga classmates at welcome sa Wika Harian Online World. Kasama na naman ngayong umaga o ngayong araw si Ate Michelle. Ayan, kumusta kayo mga classmates? Kumusta ba ang mga pinag-aralan nyo ngayong araw? No? Sigurado akong marami na naman kayong natutuhan mula sa inyong mga guro. Ano? At speaking of mga natutuhan, no? Mga kaalaman, ay naaalala nyo pa ba yung mga titik at mga tunog na napag-aaralan natin noong mga nakaraang araw? Sino-sino bang nakakaalala? Sige nga, sabihin nyo nga sa ating comment section kung naaalala nyo pa kung ano-ano yung mga titik at tunog ng mga titik na napag-usapan na natin. Ayan. Sige. Okay. Yung mga tunog na S, A, I, O, B at E. O yung mga titik na M, S, A, I, O, B at E. Ang dami na, di ba? Marami na tayong mga alam ng mga titik at mga tunog ng titik. Ayan. Kaya naman, marami-rami na rin tayo mga kayang basahing mga salita. At syempre, hindi lang mga salita ang mga kaya nating basahin, hindi ba? Pati parirala at pangungusap, kaya na rin nating basahin ang mga iyan. Ayan. Syempre, dadagdagan natin ang mga kaya na nating basahin ngayong araw na ito. Ready na ba kayo? Ako ready na Naituro sa inyo yung mga bago nating mga pag-aaralang salita. Ano? Pero bago yan, kantahin muna natin ang ating Kumusta? Kumusta? Song. Narito na. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la-la-la-la-la. Ayan, muli, welcome sa inyong lahat mga classmates sa Wika Harian Online World. Ayan, kani-kanina lang natukoy na natin yung mga bago, mga titik, at mga tunog na napag-aralan na natin. Ngayon, mag-review tayo ha. May ipapakita ko sa inyong mga larawan at tukuyin ninyo kung ano ang unang tunog o titik na naririnig ninyo. Okay ba yan? Sige, simulan na natin. Ang unang larawan ay bola. Yan, bola. Ano ang unang tunog na naririnig natin sa salitang bola? Pakinggan niyong mabuti. Bola. Bola. Ano yung itsura ng ating mga bibig kapag binabanggit natin yung simula ng salitang bola? Yan, magandang araw kay Francesca Thea L. Borja ng Grade 1 Mangga. Yan. Hello din kay Alexander D. Luna. Magandang araw sa inyong lahat. Hello, Teacher K. Okay, sige nga. Alam niyo na ba kung ano yung unang tunog na naririnig natin sa bola? Sasabihin ko na ha. Kung ang sagot niyo ay B. Tama kayo. Ang bola ay nagsimula sa tunog na B. Okay? B, bola. At napag-aralan natin na ang B ay ibinibigay ng titik B. Tama ba kayo? Sigurado akong tama kayo. Kaya naman, pumunta na tayo sa susunod nating salita. Ang susunod naman ay elepante. Ayan, elepante. Ano naman ang simulang tunog ng salitang elepante? Magandang araw kay Jordan Clarkson La.
Yan. O elepante. Ano ang simulang tunog sa salitang elepante? Tignan nyo yung mga bibig natin. Elepante. Ano yung hugis ng bibig? Elepante. Okay. O may sagot na si Ipsagelher. Ayun, ang sabi niya ay letter E. Okay, letter E din ba ang sagot ninyo? Kung letter E ang sagot nyo, tama kayo. Dahil ang tunog ng letter E ay E. Parang yung simula ng elepante. Ulitin nga natin. Elepante. Magaling, classmates. Ayan. Siyempre, maliban sa titik B o tunog na B at sa titik E o tunog na E, marami pa tayong ibang mga titik na napag-aralan, di ba? Halimbawa, or tunog ng titik na napag-aralan, halimbawa yung tunog na Yan, parang sa salitang mesa. Ganon din yung tunog na S, parang sa salitang saging. Napag-aralan din natin yung tunog na A, para sa salitang araw. Ganon din yung tunog na I, para sa salitang ilong. At yung tunog na O, para sa salitang oso. Yan. Maliban sa mga tunog na yan, napag-aralan din natin ang mga salitang sa, si, at ang. Yan, di ba? Yan yung mga binabasa natin kapag mas maraming mga salita na o grupo ng mga salita na ang ating mga binabasa. O sige, ngayong alam na natin ang tunog ng bawat titik at ilang mga salita, subukan naman natin itong pagsama-samahin para makabuo tayo hindi lamang ng mga salita, kundi ng parirala at syempre ng pangungusap. Sige, simulan natin sa salita at ang ating unang salita ay bao. Ayan, tignan ninyo yung mga titik sa salitang bao. Ngayon, ibigay natin yung mga tunog ng bawat titik ha. Ang una ay B, A, O. Ulitin nga natin. B, A, O. Ngayon, pagsamahin natin yung B tsaka A. B, A, ba. Tapos yung kasunod niya ay o. Ba, o. Okay? Anong basa ulit dyan? Ulitin natin. Ba, o. Galing. Ngayon naman, yan. Alam niyo ba kung ano ang bao? Yan, ang bao ay ang tawag natin sa matigas na parte ng niyog na madalas natitira kapag natanggal na ang laman nito. Ayan. Maaari itong gamitin bilang uling sa pagluluto at iba pang bagay katulad na lang ng inuman at pansalok ng tubig. Diba? Ayan. O sige. Ang susunod na salita naman ay may 4 na titik. At ang bawat titik ay may ganitong tunog. B, I, B, E. O, ulitin natin ha, sabay-sabay. B, I, B, E. O, pagsamahin natin yung unang dalawang tunog. B, I, B. O, yung kasunod na dalawang tunog. B, E, B. At pag pinagsama natin yung dalawa, B, B. Subukan nyo basahin. Bibe. Ayun. At ang bibe, alam nyo yan, ay isang uri ng ibon. Minsan tinatawag din natin itong itik o kaya ay pato. Mahaba yung leeg at may patusok na buntot. Nakakita na ba kayo ng bibe? Diba nasa kanta rin yun, no? Yung 3 bibe. Ayan. O, sige. O, ito na ang huling salita. Ayan. Dahil marami-rami na ang titik ng salitang ito, subukan nyo munang basahin ng mag-isa ha. Narito siya, nakikita nyo sa ating screen. Ayan, basahin nyo muna mag-isa, tapos mamaya babasahin natin ng magkasama. Yan, meron itong 5 titik at meron ding 5 tunog.
Magandang araw sa iyo, Zusides Craig Taliada. Yan. Okay. Ay, si Francesca Borja pala yung kanina. Magandang araw, Francesca Borja. Oh, hello din kay Andrew James Santos. Okay, ngayon, basahin na natin ng magkakasama ha. Sabihin muna natin lahat ng tunog ng bawat o lahat ng tunog ng mga titik. Ready na kayo? Sa 2, 3. B, A, B, A, E. O pagsabahin mo natin yung unang 2 tunog. B, A, ba. Yung susunod na 2 tunog. B, A, ba. At yung huling tunog. E. Ba, ba, e. Tama ba kayo ng basa? Mahusay, classmates. Ayan, ako ay babae. Ang inyong nanay, ate, lola, at tita ay mga babae rin. Ayan, mahusay, classmates. O ngayon, tapos na tayo sa pagpapractice magbasa ng mga salita. Subukan naman nating basahin itong parirala. Okay, grupo na ng salita. Ito ha, may 2 salita ito. Ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens. Ayan, subukan nyo ang basahin muna ng mag-isa, tapos sabay tayo magbasa mamaya. Ano ba ang basa natin sa parirala na yan? Okay. Sige, basahin na natin ng magkasama ha. Yung unang salita, ang. Diba? Ang basa natin dyan. Ang. At yung pangalawang salita, binasa natin yan kanina, bibe. Ulitin natin. Ang bibe. Okay? Magaling. Ayan, ito naman ay isang pangungusap. May 3 salita sa pangungusap na ito. Subukan nyo nga itong basahin. Ano ba yung mga titik at mga tunog ng titik na nakikita natin sa bawat salita? Subukan yung pagsama-samahin ng mga ito. Okay, sige, basahin na natin ng magkasama. Yung unang salita, basa. Yung susunod na salita, ang. At yung ikatlong salita, bibe. Ulitin natin, basa, ang, bibe. Ano daw yung nangyari sa bibe? Siya ay basa. Ayan, mahusay, classmates. Yan ha, marami na tayong kayang basahing mga salita, parirala at pangungusap. At magsanay lang kayo palagi na magbasa ha, dahil makakatulong ito sa inyo para mas maging gumaling pa, no, sa pagbabasa at syempre sa pag-unawa ng inyong mga binabasa. Ayan. At dito sa Wika Harian Online World, hindi lang tayo natututo kung paano magbasa, hindi ba? May mga ginagawa rin tayong mga art activities. At mamaya-maya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung art activity natin para sa araw na ito. At speaking of art activity, magbibigay ako ng special shout out kay Ma'am Hazel Lebrila ng Dila Elementary School at sa kanyang grade 1 Mangga students. Naku, nakita namin ang inyong mga elepante artwork. Ayan, ang kukulay at ang gagaling nyo naman gumawa ng elepante gamit ang papel. Ayan, good job sa inyo at maraming salamat sa panonood. At ngayon, dadahon na tayo sa susunod nating gawain at yan ay ang pagbabasa ng kwento o trivia lang. Alam niyo ba na sa buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang National Reading Month? Ayan, kaya naman tamang-tama, no? Yung mga ginagawa nating pagbabasa. O sige, simulan na natin ang ating kwentuhan sa pamamagitan ng pag-awit ng ating oras ng kwentuhan song. Handa na kayo? Yan, sabayan niyo ako ha. Narito na. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na
Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Okay, sige. Bago tayo magsimula, may isang salita muna tayong pag-aaralan ha. Ito ay ang salitang paliparan. Yan, ulitin nga natin. Paliparan. Alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng paliparan? Ang paliparan ay lugar kung saan makakakita tayo ng maraming eroplano mula sa iba't ibang lugar. Sa Ingles, ang paliparan ay airport. Yan, sino nakapunta sa airport? Yan, sa Filipino, ito ay paliparan. Tandaan niyo yan, ha? Okay. Ngayon, meron akong tanong sa inyo. Ano-ano ang ginagawa ninyo tuwing bakasyon? Yan, pag bakasyon, pag wala kayong school, ano? Kaya kapag may cancellation of classes, ano ang ginagawa ninyo? Tama ka, R. Christian Roda, airport nga yun, yung paliparan. O si Ate Kay daw, si Teacher Kay, malapit lang daw siya sa paliparan nakatira. Okay? O sabi ni Teacher Kay, pag wala pong pasok, natutulog po ako. Pareho tayo, Teacher Kay. Tutulog din ako kapag walang pasok. Yan. O kaya ay nagbabasa. Yan ang mga ginagawa ko kapag walang pasok. Yung iba, anong ginagawa ninyo kapag wala kayong pasok, kapag bakasyon? Ayan, may mga nagdo-drawing, no? Nagbabasa rin. Yan, naitanong ko yan kasi sa ating kwento, meron tayong makikilala no, ng mga tauhan na magbabakasyon. Ano ang gagawin nila sa kanilang bakasyon? Alamin natin ha. Ang kwento natin para sa araw na ito ay pinamagatang Bakasyon Na. Handa na kayo makinig? Simulan na natin. Bakasyon na! Sigaw ni Emma. Sabik na siyang mamasyal kasama ng kanyang mga magulang. Tuwing bakasyon kasi, namamasyal silang buong mag-anak. Noong isang taon, binisita nila ang tito niya sa probinsya. Malayo ang probinsya kung saan nakatira ang tito niya dahil kinailangan pa nilang sumakay ng eroplano para makapunta rito. Maaga silang dumating sa paliparan at dito nakita niya ang iba't ibang eroplano. Iba-iba ang kulay ng mga ito. May maliit at may malaking eroplano. Pero lahat sila ay may hélice. Unang beses niyang makakasakay ng eroplano kaya naman kinakabahan siya. Sa eroplano, nakita niya ang mga ulap na parang mga malalaking bulak. Ilang sandali pa ay lumapag na ang eroplano. Ang daming tao. Sinalubong sila ng kanyang paboritong tito, si Tito Ed. Sinamahan sila nito sa pag-iikot sa buong probinsya. Alam niyo ba kung saan nagpunta sina Emma? Meron ba kayong hula kung saan sila nagpunta? Sige, bigyan ko kayo ng clue. Dinarayo ng maraming tao ang lugar na ito dahil sa pinong buhangin na makikita rito. Alam niyo na ba kung saan sila nagpunta? Nagpunta sila sa Boracay. Ayan. Masaya ang bakasyon nila rito. Kaya naman, iisip siya kung babalik uli sila sa lugar na ito. Nagtanong siya sa mga magulang niya. Nay, Tay, bakasyon na po. Saan po tayo mamamasyal? Tanong niya. Anak,
Sa taong ito, hindi mo na tayo aalis, sagot ng tatay niya. Magiging abala tayo dahil binyag ng kapatid mo, dagdag ng nanay niya. Ay, oo nga pala. Naalala ni Emma ang kanyang kapatid, si Bea. Kaya naman, tinulungan niya ang mga ito sa paghahanda. Tuwang-tuwa si Emma dahil makikita na naman niya ang mga kapamilya sa araw na ito. Isa na naman itong bakasyon na hindi niya makakalimutan. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Bakasyon Na. Ayan. Nakidig ba kayo ng mabuti sa ating kwento, mga classmates? Sige, subukan natin ha kung naaalala niyo pa yung mga detalye ng kwento. O una, ano ang pangalan ng batang magbabakasyon sa ating kwento? Ano nga ang pangalan ng bata? Ano ang pangalan niya? Sige, bibigyan ko kayo ng clue. Nagsisimula ito sa tunog na E. Ayun, mahusay our Christian Roda. Siya nga ay si Emma. Ayan. Saan nagpunta si Emma noong nakaraang bakasyon? Saan daw sila nagpunta? Diba, sumakay pa sila ng eroplano para mapuntahan ng lugar na iyon. O sige, nagsisimula naman ito sa tunog na B. Yan. Saan sila nagpunta? Sa B. Very good. Sa Boracay nga sila nagpunta. At ano ang nakita nila sa Boracay? Ano daw ang meron sa Boracay? Wow, magaling ha. Yung mga sagot ng mga classmates natin, tama lahat. Yan. At ano daw yung makikita sa Boracay? Yan, clue itong ginagawa ni Ate Michelle. Pinong ano? Pinong buhangin. Ayun. Okay. Sabi doon sa kwento, hindi sila pupunta ng Boracay ngayong bakasyon. Ano ang gagawin ni Emma at ng kanyang pamilya sa darating na bakasyon? Kung hindi sila pwedeng pumunta ulit ng Boracay, ano ba yung dahilan? Ano ba yung kailangan nilang gawin? Okay. Hello sa'yo, Alexandra Yuri Pahabera. Okay. Hindi sila pwedeng umalis, hindi sila pwedeng magbakasyon sa Boracay kasi binyag ni Bea. At sino nga ba si Bea? Yung kanyang kapatid. Okay, mahusay. Nasagot nyo ang ating mga tanong. At dahil tapos na tayo sa ating kwentuhan, panahon na para i-share ko sa inyo ang ating art activity. Okay? O sige, bago ko ipakita ang ating art activity, saan ba or ano ang sinakyan ni na Emma papunta ng Boracay? Sumakay ba sila ng bus? Ng jeep? Ano bang sinakyan nila papunta sa Boracay? Sumakay sila ng eroplano. Ayan, katulad nitong eroplanong papel na ginawa ni Ate Michelle. At ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang eroplanong ito. Siyempre, pag natapos yun ang gawin ito, pwede nyo rin itong laruin kasama ng inyong mga kapamilya at kaklase. Okay? O sige, para sa art activity natin ngayong araw, ang kailangan lang natin ay makulay na papel. Okay? Kahit wala kayong makulay na papel, kahit yung bond paper, o kaya kahit anong papel meron kayo. Okay? Handa na kayo? Sige, kunin nyo na yung mga makukulay na papel, o kaya bond paper.
o kahit na anong papel na meron kayo at simulan natin ang paggawa ng ating eroplanong papel. Ayan. Okay? Sige, ang una nating gagawin ay itutupi natin ang ating papel. Yan, ito yung papel natin. Itutupi natin siya ng ganito. Okay, sige, gawin na natin. Tupi natin siya. Okay. Pag natupi na, natupi na ng ganito, ang susunod naman ay bubuksan natin. Okay? Okay, hello, Gion or Gion Mueller Gomez. Yan, kuha na tayo ng art activity, Gion or Gion. Ayan. Pagkatapos natin itong hatiin sa gitna or itupi sa gitna, ito naman ang susunod nating gagawin. Itutupi naman natin ito at gagawa tayo ng tatsulok. Tutupi natin papunta sa gitna. Ganun din yung kabila. Parang ganito. Okay? Natin. Yan. So, ganito na yung magiging itsura niya, no? Kapag natupi na natin itong dalawang bahaging ito pagitna. Ngayon, ang susunod naman ay tutupiin natin siya ng pagganito. Ayan. Pabaliktad nung unang tupi na ginawa natin. Okay, pagganito naman. Yan. Okay. Pagkatapos natin siyang maitupi ng pagganito, kunin natin itong itaas na bahagi at itutupi natin siya pa ibaba. Yan. Nagiging patusok yung isang dulo niya. Yan. Okay. Tapos, itutupi ulit natin siya pa itaas. Ito. Sandali. Ang kabila muna pala itupi natin. Yan, ito muna. Yan. Okay. Yan, natupi na natin siya. Ngayon, pwede pa natin siyang itupi ng isa pang beses. At isa pang beses. Okay. Yan. Tapos, magiging ganito na yung itsura ng ating gawang or eroplanong papel. Pwede na natin itong laruin kasama ng ating mga kapamilya. Okay? Naintindihan ba yon, classmates? Yan. Pagtabihin natin yung dalawang eroplanong papel na ating ginawa. Ayan na siya. Pwede nyo rin niyang gawan ng mga disenyo. Pwede kayong mag-drawing sa gilid. Halimbawa, pwede nyong ilagay yung simulang titik ng inyong pangalan. Halimbawa, si Ate Michelle, ang simulang titik ng aking pangalan ay M. Diyan, M. So, pwede kong lagyan ng bilog. Yun! Tapos, pwede akong mag-drawing dito ng mga pintana. Kunwari, may mga nakasakay. Okay. Pwede nyo rin gawin yan, mga classmates, sa inyong mga eroplanong papel. Ayan. Okay? Ayan. Sige ha, kapag tapos na kayo,
Ayan, pwede niyong kuhaan ng litrato yan ha, at pwede niyong ipakita sa amin. Okay, pakita niyo kay teacher para rin malaman ni teacher na kayo ay gumawa ng ating art activity sa araw na ito. Okay, hello din sa iyo Madison Flores ng grade 1 Mangka. Okay, at ang ating art activity ngayong araw nga pala ay tinatawag nating hashtag Wikaharian Eroplano. Ayan. Okay, so nakagawa na tayo ng ating eroplanong papel. Yan. Ating eroplanong papel. Maliban dyan, syempre, nag-practice tayong magbasa ng mga salita, mga parirala, at mga pangungusap gamit yung mga tunog ng mga titik na napag-aralan natin. At syempre narinig din natin ang kwento ni Emma sa kwentong Bakasyon Na. Ayan. Maraming salamat classmates sa pagsama kay Ate Michelle sa araw na ito at magkita-kita ulit tayo sa susunod. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, sabihan niyo muna ako sa pag-awit ng ating Wikaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralan silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Maraming salamat mga classmates. Magkita-kita ulit tayo sa susunod. Paalam!